Sa bawat yugto ng paglawak ng industriya ng mga online lendings dito sa Pilipinas, mahalaga ang pag-unawa sa mga regulations at patakaran na ipinatutupad ng Securities and Exchange Commission upang mapanatili ang integridad at kaligtasan ng mga borrowers. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng SEC ay tiyakin na ang mga kumpanya, lalo na po yung mga nag-o-offer ng mga financial services ay sumusunod sa mga regulations at hindi lumalabag sa mga ito. Sa nakaraang video ko ukol sa revocation ng SEC sa authority to operate as lending company ng Copperstone Lending, marami pong nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Kaya naman po sa video na ito, sasagutin ko po ang tanong na, ano ba ang kaibahan ng revocation of authority to operate as lending company sa cease and desist order na inilalabas ng SEC? Ang revocation to operate as a lending company ay isang legal na aksyon na ipinatutupad ng SEC laban sa isang lending company na hindi sumusunod sa mga regulations at patakaran ng SEC. Katulad na lamang po ito yung mataas na pagpapataw ng mga interes o yung pagdideklara ng mali sa kanilang mga charges. Yan. Kapag ang isang lending company po ay binigyan ng revocation to operate as lending company, ang ibig sabihin niyan ay ipinagbabawal na sa kanila na magpatuloy sa kanilang operasyon bilang isang lending. Kaya, hindi na sila maaaring magpautang sa publiko o magpa-reloan sa kanilang mga active borrowers. Ngunit, sila ay maaari pa ring maningil sa may mga active loans sa kanila. Kaya kung kayo ay may loan doon, maaari pa rin kayong singilin at makatanggap ng mga payment reminders mula sa kanila. Sa kabilang banda, kapag ang ini-issue naman ng SEC ay cease and desist order laban sa isang OLA company, ang ibig po sabihin nito ay ang OLA company na ito ay pinagbabawalang na magpatuloy sa kanilang buong operasyon. Sa ilalim po nito, hindi na maaaring magpautang o maningil ng pautang ang OLA sa kanilang mga kliyente. Kung may cease and desist order na laban sa isang OLA, hindi na kinakailangang bayaran ng mga kliyente ang kanilang mga utang sa kumpanya na iyon dahil ito ay pinagbabawalan na nga na magpatuloy doon sa operasyon nila. So alam ko na may tatanong nyo rin ano-ano ba yung mga OLA na may cease and desist order na? Bibigay ko po sa inyo ang listahan ng mga OLAs na ito as of 2024. Instant Pera, Quick Pera, Lendmo Philippines, Binixo, Cashbus, Cashcut, Cash Shuttle, Crazy Loan, Flash Cash, Happy to Peso, Hatulong, MeLoan, Money Tree Quick Loan, Pera Express, Pera for You, Pera Mart, Peso Lending, Quick Peso, at Umbrella. Yan, ang listahan po na yan ay maaaring magbago at madagdagan depende sa pagsasagawa ng investigasyon ng SEC. Maaari nyo rin po makita ang listahan na yan sa pagmamagitan ng pagbisita sa official website ng SEC. Sana po ay naipaliwanag ko ng maayos sa inyo ang pagkakaiba sa pagitan ng revocation to operate as lending company at cease and desist order na nilalabas ng SEC. Mahalagang alam ninyo at maintindihan ninyo ang mga ganitong impormasyon para maiwasan ang pagkalito. Manatili po kayong updated sa aming mga latest contents, programs at livestream episodes sa pamagitan po ng pag-like, follow, at subscribe sa aming mga official social media accounts. Maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming official website www.philflag.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming organization. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Miss A para sa PhilFlag.